I'm Jason Salazar Marinay. Ako po ang Operations Manager ng Taal Maranan's Farm Bill, and at the same time ako po ang in-house trainer ng Farm Bill for Organic Agriculture Production NC2. Ito yung TESDA School. Yes po, sir. Ayan. So Sir Jason, ayan. Ngayon may ongoing na training kasi, so titignan natin. But before that, sir, gusto ko malaman ano naman yung kwento mo, paano ka nakarating dito sa Taal Maranan Farm? Opo, sir. Actually, sir, napaka-layo po ng natapos ko dito sa farm. I graduated Computer Engineering and Computer Engineering Technology. Okay. And then my first work po ay sa logistic company ni Sir Mike Maranan as a billing officer sa accountancy department po. And then one time, pinapunta niya ako dito sa farm to oversee yung operations po. And then after po noon, may in-offer na training yung affiliate namin na farm regarding organic agriculture. So sumali lang ako ng out of nowhere lang po. And then after the training, parang nakita ko na maganda yung agriculture, yung potential niya. So parang nagustuhan ko yung agriculture, and then nag-request po kay Sir Mike na baka pwedeng dito na lang ako mag-work sa ikaw nag-request talaga. Yes, yes, sir. Kasi parang medyo maganda naman yung nga pong flow ng ng operations dito, na at the same time parang napakaganda palang pasukin ng agriculture world. So pumayag naman si Sir Mike, binigay niya sa akin yung position po dito. So yun po, tuloy-tuloy na dito ako nagtrabaho. So available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa agribusiness grand meet and greet. William Tiu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original Tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Pinukusan namin muna is yung agriculture nga po, itong organic, since si Sir Mike nga po ay advocate ng organic agriculture. So parang ang gandang tandem na si Farm Bill as ang advocacy niya is to promote organic farming. Tapos biglang nandyan si TESDA na tinutulungan kami for the training, yung mga cost namin for training. So magandang tandem. So nagtuloy-tuloy na kami, nag-o-offer na kami ng mga training, binibigyan kami ng training ni TESDA regarding organic agriculture. Kami naman po yung kami yung nag-train sa mga estudyante po within the vicinity, pero minsan may mga taga-ibang lugar din na dumadayo po sa amin para makapag-training. Ayan. Jason, I understand na nung college ikaw ay scholar ng tama ba yung foundation ni Sir Mike? Yes po, sir. Okay. Ako po ay scholar ng My Superhero Friends Foundation ni Sir Mike Maranan nung college days ko po. And then after kung graduate nga po, kinuha niya ako sa logistics niya. Pero dumaan kami sa tamang proseso, sir. Nag-apply din ako, nagpasa ako ng resume, interview ako ng HR, and then nung medyo okay naman sa HR yung ko, so hinire po nila ako. Simula noon, doon ako nagtrabaho. Tapos yun nga, nalipat ako dito sa Farm Bill. So may ongoing sila. Ano yung activity nila ngayon? Ang activity nila for today po ay seed sowing. So seed sowing. nagpupunla po sila ng mga buto in organic organic process po. So ayan, nagagawa sila ng seedling medium po yan. Combination ng vermicast, carbonized rice hull, and topsoil. Which is gawa nyo rin yan? Yes. Yung measure. Opo, sir. Kasi tinuturo namin kung paano gumawa ng tamang potting mix gamit ko ang mga organic materials. Okay.
Ano itatanim nila? Ngayon po sir, ang tinatanim namin ay mga local seeds lang po. Mga Local nasa seeds bahay to. kubo. Sila ano naman to? Sila Allied Botanical. So, pwede. Ayan. Okay, kay Allied Botanical yan. Okay, next tayo. And meron din po kaming mga seeds naman na galing sa Municipal Agriculture Office. So, katandem din po nila Dito sila sa Taal. na opo, sir. Sa pagtitraining po nitong agriculture po. Okay, ito mas marami sila rito. Ito po, dalawang group po itong nandito. Okay. Sa ibang seeds naman po yung tinatanim nila, may kamatis, ano pa ba, mustasa, kangkong, okra. Ayan. So lahat sila taga Taal? Hindi po sir, yung iba po dito taga Kalaka, Oh, may taga San Luis, pati San taga Taal Luis. po, opo. Yung training po kasi, na-cover niya yung full province po ng Batangas. Ng Batangas. Yes po. Dito naman po sa kabilang cottage naman ay dalawang grupo din po ito. So ibang seeds din naman yung tinatanim nila. Upland kangkong, mustasa, pechay. Ayan. Yan naman. Mga ilang taon itong mga estudyante? Mag-range po sila ng 18 up to 45. So may anak at tatay. Yes. So, basically yung pong mga participants namin is under 15 local authority. So Meron yung po mga kami ano, mga coco coco farmers. farmers. May mga coco farmers po kami. Meron po kami coco farmers. May apo, may pamangkin. So yun po yung mga pasok po sa qualification ng scholarship ng OAP ni PCA under po kay TESDA. Kumustahin naman kita yung decision mo na maging farmer. Farmer ka kasi Opo. ikaw nagtuturo eh. Yung decision mo at ikaw nagmamanage itong Taal Maranan Farm. Kumusta naman yung career na yon? Medyo challenging po sir yung career kasi unang-una hindi siya yung forte ko pero sabi nga kapag mahal mo yung ginagawa mo, natututunan mo and at the same time mamahalin mo siya. So natutuwa na ako na ito na yung ginagawa ko ngayon, mga organic farming. So nakakatulong ako sa iba kasi meron mga sir kami dito na mga guest na may mga health problems. So dahil nga po organic yung ini-offer namin, natuturuan namin sila kung paano magtanim in organic way. At the same time may mga products and farm produce kami na organically grown na pwede namin ibigay sa kanila na totoo na walang mga chemical fertilizers, walang mga synthetic na mga pesticides na ginamit. So all are natural. So sa ganung paraan man lang, kahit maliit na paraan, nakakatulong kami doon sa mga nangangailangan. Ano ang pinakamalaking challenge mo doon sa ayun nga, ang pinakamalaking naging challenge ko dito is yun nga pong mag-divert from technical into organic agriculture. Kasi before, ang hawak ko po is computer. And then biglang nandito ako sa lupa, mga trabaho sa lupa. So yun yung naging challenge ko po, paano ko ba i-divert yung sarili ko from doon nga sa technical papunta sa organic agriculture. So ilang years mo nang ginagawa ito? Mga 5 years na po, sir. Opo, nagsimula ako as student din ng organic agriculture, and then anong natutunan ko yung organic agriculture, nag-start na akong mag-training po. So nag-apply kami kay TESDA for as trainer. And then day by day natututunan ko yung may mga bago din ako natututunan from the students and also sa mga modules na binibigay ni TESDA. So mas lumalawak yung knowledge or kaalaman ko doon tungkol sa agriculture po. So kumusta na ngayon? Ibang-iba ka na? Opo, sir. Ibang-iba na from nung una na pumunta ako dito. So dati hindi ko alam yung mga halaman, and at the same time hindi ko alam kung ano yung mga benefits noon, and hindi ko alam na yung mga pwede palang gumawa ng fertilizer from the scratch. Yung mga natutunan din namin yung integrated diversified organic farming system, yung nandoon lang sa loob ng farm mo, yun lang yung gagamitin mo doon sa as fertilizer or as concoctions or extracts. So
So natutunan ko po yun, and ngayon kahit anong iharap mo sa akin, kaya kong kaya. Opo, kayang-kaya. Meron bang certain standard or na excellence na kailangan mong gawin to maintain or para ikaw ay isang magaling na trainer at magaling na farm school? As long as sinusunod po namin yung Philippine National Standard, kasi meron po tayo noon na yun yung pinaka-standard para sa organic agriculture. Okay. Kapag nasusunod po natin yun, so okay po tayo. Maayos po yung ating maayos tayo makakapagturo, and at the same time yung school natin is naka-align sa organic process na gusto din ng gobyerno. Ano ang uniqueness ninyo compared to other schools? Ang uniqueness po namin, siguro we have agriculture and tourism. Dalawa po kami. Meron kami mga ano bang tawag dito, mga tourism spot dito na wala yung ibang farm school. So yung mga estudyante namin, kumbaga natututo na sila, and at the same time nare-relax sila kasi may mga iba't iba din kaming amenities na gamit din namin sa mga estudyante namin for free. Like for example, yung hall namin, which is air conditioned nga po. So yung mga, unlike ng ibang school na medyo mainit, so doon sa sa function hall namin, comfortable yung mga estudyante namin, and also yung aming mga ano ba tawag dito, Instagrammable spot na medyo natutuwa yung mga estudyante na pumasok at mag-picture. Ano po, so parang yun yung uniqueness namin, unlike ng ibang other farm school po. Okay, Jason. So ano naman ang masasabi mo doon sa mga aspiring to be a trainer or mga gustong magkaroon ng farm school? Ano ba talaga, aside of course doon sa mga requirements na nila i-comply doon sa gobyerno, no? But ano yung pinaka-importante muna na kailangan mayroon sila para gawin ang pagtuturo? So, ang unang-unang kailangan nila po ay passion. Ano po, kailangan may passion sila na magturo at makatouch po ng buhay ng iba. And at the same time, makapagbigay ng kaalaman sa iba. So yun po yung una, and then padalawa is lakas ng loob. Okay. Na wag po silang matakot na dahil halimbawa ganito lang yung knowledge nila about agriculture, ay matatakot sila na magturo or magbigay ng insight sa iba. So kumbaga ang agriculture naman po ay process ng learning. Ano po, day by day may matututunan ka, hindi lang doon sa mga binabasa mo, kundi pati doon sa mga nagiging estudyante mo at saka mga nakakasalamuhan mo po araw-araw. So yun po yung maipapayo ko sa kanila, na wag silang matakot. Pag may passion sila na makapagbigay ng knowledge sa iba, gamitin din nila yun as parang lakas ng loob. Okay. Jason, sabi mo, ikaw naging scholar ka. Ibig sabihin, nanggaling ka rin sa pamilya na Yes po, sir. mahirap, sabihin natin. At kumusta ka naman ang buhay mo ngayon? Ayun, medyo okay na po kaysa nung una. Medyo nabibili na po yung mga dati na hindi. Okay. And at the same time, yung parents mo na i-return mo na yung mga pagsisikap nila nung pumapasok ka. And may mga ilan din pong mga properties na at saka mga naka-invest ka na sa mga properties? Yes po, sir. Wow. Ano yung farm? Hindi pa naman po. Bahay? Parang lupa lang po, and then napaayos namin yung bahay, and then nakabili din po ako ng sasakyan. Yes po, sir. Wow, ang galing mo. Ayun. Yan, si Jason. From dati na Ilan taong ka lang, Jason? 34 po, sir. 34. So from dating from dating naglalakad ako mula sa bahay papunta ng halimbawa ng Sakayan. Ilang kilometro yun? Medyo malayo, sir, lalo na kapag umuulan o kaya sobrang init, napakahirap lakarin. Ngayon po iba na, so may sasakyan na. So hindi na mababasa, hindi na maiinitan. Ang parents mo hindi na yes, sir, nakakuha rin ng comfort. Opo, hindi na din sila naglalakad. Ng comfort ang parents mo. Kumusta ang parents mo ngayon? Okay naman po. Ikaw ba panganay? Yes po, dalawa lang po kaming magkapatid. So yung I assume po, tumulong ka rin sa bunso? Yes po, sir. So nung
nag-aaral siya, so tinutulungan ko din po. Ngayon naman po ay may trabaho na din siya, and then may pamilya na din po na kanya. So ang magkasama na lang po sa bahay, ako na lang po. Opo. So ibig sabihin, Jason, ikaw nagpabago ng buhay ng pamilya? Parang gano'n na, sir. Kasi nakikita ko naman na yung tinutulong ko sa kanila, kumbaga umaangat kahit pa konti-konti. Hindi na kami yung katulad nung dati, ganun kasimple. Kumusta yung feeling na yan? Sobrang saya po, unang-una, kasi nakakatulong ka sa pamilya mo. And at the same time, yung self-growth mo, na from dati ganito ka lang, ngayon ganito na. Ayun po, kumbaga may growth na nangyayari. Sige, describe mo na, dati ganito ka, sabi mo, naglalakad, mahirap. Ngayon, ganito ka na, ano ka na ngayon, Jason? Dati, sir, di ba nga po sabi ko, naglalakad-lakad lang ako ng ngayon po ay as a manager na ako ng isang kilalang farm resort, and also as a registered trainer na ng TESDA. Kumbaga, hindi na ako malaking achievement dati. Yes po, sir. Napakalaking achievement po. Proud ang parents mo? Yes po, super proud po sila. Okay, Jason, i-encourage mo yung mga audience natin, yung mga younger generation na dapat maging katulad mo, hindi excuse yung pagiging mahirap, di ba? Yes po. Kung may pangarap po, tuloy mo lang, huwag kang matakot. Kasi kapag yun nga, sabi ko, pag may passion ka na magkaroon ka ng self-growth at may mga gusto kang marating, walang kahit sino, kahit na anong pwedeng pumigil doon. Sarili mo lang ang magdadala sa'yo doon, wala nang iba. Ayan, sa mga gusto kong matuto, punta dito sa Taal Maranan Farm School. Yes po, kung gusto niyo pong matuto ng organic agriculture production, so visit niyo lang po yung aming humble farm dito sa Barangay Iba, Iskal, Batangas. Naka-aircon yung ayun, training room. Located po kami dito sa Taal, Batangas. Pwede nyo din po kaming ma-reach sa aming mga social media platforms. May FB page po kami. Ano yung FB nyo? It's Taal Maranans Farmville. Meron din po kaming Instagram and Twitter po. Nandun din po kami. Jason, thank you so much. Thank you po, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.